Ang pinaka-nakakabahalang totoong krimen ay nagsisimula sa akala mong katapusan na. Sa una, sumusunod ka sa takbo ng kwento. May malinaw na suspect o motibo, pero biglang lilihis at ilalantad ang mga nakatagong kasamaan. Numero 10. Noong 2006 nagkainlaban ng todo sina Carolyn Watson at Julian Buchwald. 2 taon na noon at pinaplano na nilang magpakasal. Noong unang bahagi ng 2008, kinausap na rin ng dalawa ang lokal na pastor ng kanilang simbahan, ang parehong simbahan na nagpakilala sa kanila. Desidido silang magkasama habang buhay. Noon, nakatira si Carolyn sa Churchill, Australia, malapit sa maliit na bayan ni Julian na Budgety. Mula sa bayang ito aalis si Julian noong umaga ng ika-4 ng Marso, 2008 para sunduin ang kanyang nobya para sa isang date. Nagplano nung silang mag-picnic sa tanghalian, gaya ng dati. Matapos sunduin si Carolyn, tumuloy sila sa kahang may 1,200 acre ng mga magulang ni Julian para kumuha ng pagkain at gamit para sa lakad. Sinabi ng binata sa ina na babalik sila bago 3 p.m. Pupunta sila sa lugar sa loob ng lupa nila malapit sa talon. Walang nangyaring kakaiba habang umaakyat sila papunta sa lugar hanggang sa may nakita silang bangkay ng hayop. Natuwa at naintriga si Julian sa nakita kaya huminto siya at sinabihan ng nobya niya na sandali lang siya. Pagkalilipas ng ilang minuto, naisip ni Carolyn na sundan si Julian at bumaba ng sasakyan para tiyaking ayos siya. Bago siya magdesisyon, napatingin ang dalaga sa rearview mirror at nakita ang isang di kilalang nakaitim at may balaklava na papalapit sa pintuan ng pasahero. Hindi agad nakapag-react si Carolyn nang hilahin siya ng stranger palabas ng sasakyan, takpan ng duct tape ang bibig, itali at ihagis sa likurang upuan. Makalipas ang ilang oras, huminto ang sasakyan, hinila palabas ang biktima at iniwan sa lupa. Sa bukid, nag-alala na ang mga magulang ni Julian. Hindi pangkaraniwan ang pagkawala ng anak nilang lalaki at kasintahan nito. Maya-maya, naglakad-lakad ang ina ni Julian sa driveway. Hapon na nang may nakita siyang naipit sa gate. Parang sulat ito mula sa dumukot. Ipinapahiwatig ng mensahe na kilala ng pamilya ni Julian ang mga salarin gamit ang mga pahayag na tulad ng "Hindi niyo kami kayang tantanan at makukuha niyo sila kapag tapos na ang aming negosyo rito." Ginamit ng sulat ang mga banta para takutin ang pamilya na huwag kontakin ng pulis at hindi nga nila ito ginawa. Sa sumunod na ilang oras, malawakang paghahanap ang isinagawa pero walang natagpuang bakas ng nawawalang dalawa. Matapos ang 1 linggo, saka lang nakatanggap ng balita ang mga pulis. Natagpuan sina Carolyn at Julian mga 200 kilometer mula sa Budgety. Napunta sila sa kalsada malapit sa Alpine National Park. Masama ang kalagayan nila, may sunog sa balat, paltos at pasa, pero buhay sila. Dinala ang dalawa sa pulisya para imbestigahan at ikinuwento ni Carolyn ang pangyayari. Ikinuwento niya kung paano siya hinila, tinalian, piniringan at nilagyan ng duct tape. Pinalaya siya ng kasintahan niyang si Julian na sinabi nakatakas siya sa tali at nilabanan ng umatake sa kanila na miyembro ng satanikong kulto. Sa 6 na araw, mamumuhay sila sa kalikasan gamit ang kaunting gamit. Pumunta ang mga detektib sa lugar ng pagdukot sa magkasintahan at nahanap nila ang pala, lubid, damit at duct tape bilang ebidensya. Pero nung suriin ito, may natuklasang kakaiba ang mga investigador. Pag-aari lahat ito ni Julian Buchwald. Dito nagsimulang mabunyag ang kwento ng pagdukot, kulto at kasal. Dahil sa matinding tanong, inamin ng sinasabing biktima na walang tunay na panganib sa kanila. Sa katunayan, si Julian mismo ang nasa likod ng pagdukot. Tusong paraan ito, paliwanag niya, para mapalapit ang kasintahan at mapilit siyang magpakasal agad na nag-aanyong bayani. May plano na silang magpakasal pero gusto munang tapusin ni Carolyn ang pag-aaral kaya pinaghintay niya sila. Umasa si Julian sa matinding emosyon sa paligid para tuluyang mabuo ang relasyon nila. Noong Agosto 2009, nahatulan si Julian Buchwald ng 7 taon at 3 buwang pagkakakulong dahil sa pagdukot at nadagdagan pa ng 6 na buwan dahil sa tangkang pagtakas sa mga awtoridad. Bilang siyam, ika-12 ng Desyembre, 1997, 7 ng 6 na lalaki ang nagtipon sa labas ng Dunbar Armored Facility sa Mateo Street sa Los Angeles, California. Nakaibang damit sila, nakasuot ng ski mask at mahigpit na hawak ang mabibigat na baril.
Pumasok sila, iniiwasan ng karamihan sa mga security camera at naghintay sa employee cafeteria. Alam nila na doon magtatanghalian ang mga gwardiya bandang 12:30 AM. Na magpapadali sa mga magnanakaw na tambangan sila nang hindi napapaandar ang alarma. Biyernes noon, kaya bukas ang vault na may malaking pera. Kaya mabilis nilang maililipat ito. 6 na magnanakaw ang dumamba at tinalian ng duct tape ang 2 gwardiya. Walang kahit isang putok ng baril na nangyari sa insidenteng ito, isang sinadyang paraan para hindi makatawag pansin ang mga magnanakaw. Sa loob ng 30 minuto, sistematikong isinakay ng grupo ang mga ninakaw sa isang U-Haul truck sa labas at nakalikom sila ng halos $19 milyong katumbas ng $40 milyong na yon. Nakatakas ang mga nakamaskarang lalaki matapos ang pinakamalaking cash robbery sa US. Hanggang maagaw ito ng Easter Sunday heist noong 2024. Dahil walang ebidensya o biktima, itinuring ang insidente bilang obra maestra ng krimen. Ang mga empleyado ng Dunbar ay naguluhan din tulad ng lahat, walang ideya kung sino ang nasa likod ng ganoong profesionalismo at pagpaplano. Lumipas pa ang 2 taon bago nalutas ang kilalang pagnanakaw at ang pangunahin sa larin ay isang taong di inaasahan. Nang iyabot ng tahimik na lalaki ang bungkus ng pera, may currency strap sa isang real estate broker. Nagbunso rito ng mga pangyayari na humantong sa pagkakahatol sa 6 na magnanakaw at pagkakilanlan ng di inaasahang utak ng krimen. Inaresto si Eugene Lamar Hill matapos makipag-ugnayan ang broker sa pulisya. Agad niyang inamin ang krimen at itinuro ang iba pang mga magnanakaw. Isa sa mga pinaghihinalaan ay si Alan Pace III, dating empleyado ng Dunbar Armored Facility na ipinanganak sa Compton. Sa karagdagan investigasyon, natuklasan na bago pa mangyari ang pagnanakaw, si Pace ay natanggal sa kanyang trabaho doon. Bago umalis sa trabaho, nilibot niya ang lugar, inalam ang kahinaan, plano ng gusali, routine at minapa ang mga kamera. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya at nag-recruit ng 5 sa kanyang mga kaibigan. Mula pagkabata, binigyan sila ng lahat ng kailangan nila para maisagawa ang malakihang pagnanakaw. Nung gabi ng pagnanakaw, nagtipo ng 6 na lalaki sa house party para gumawa ng alibi. Pagdating nila sa bangko, inilabas ni Pace ang kanyang mga susi na hindi pa inaalis sa kanya, kaya nakapasok ang mga magnanakaw sa loob ng gusali. Inanam niya ang tiyempo ng mga security camera at tinukoy kung paano maiiwasan ang bawat isa sa mga ito ng maingat. Pagkatapos ng lahat, para makasigurado, alisin ni Pace ang mga recording device sa camera at sabay silang babalik sa house party para patibayan ang alaybay nila. Numero 8. Noong Abril 11, 1995 sumabog sa downtown Oklahoma City ang Alfred P. Murrah Federal Building. Kasama sa complex ng pamahalaang federal ang Social Security Administration, U.S. Department of Housing, United States Secret Service offices, at iba pang sentro. Dahil dito, halos laging matao ang gusali. Guguho ang buhay ng mga taong iyon nang yanigin ng pagsabog mula sa loob ang gusali at wasakin ng isang katlo nito. Agad nalaman sa investigasyon na sinadyang pag-atake ang insidente, pero hindi pa rin tukoy kung sino ang may gawa nito. Pagkatapos ng insidente, nagsimula ng maghukay ang rescue para iligtas ang mga natagpuan at tukuyin ang mga nasawi. Nakuha ng mga rescuer mula sa guho ang 684 na sugatang tao at halos 200 bangkay. Ang Oklahoma City attack ang itinuturing na pinakanakamamatay na pag-aataking terorista sa loob ng bansa laban sa gobyerno sa kasaysayan ng US. Habang isinasagawa ang mga operasyon para iligtas ang mga biktima ng pagsabog, linisin ang mga debris at hanapin ang mga responsabale, sa kabilang bahagi ng lungsod, abala si Trooper Charlie Hanger sa kanyang karaniwang pagpapatrolya nang matanggap niya ang tawag na ito. Na-dispatch siya sa federal na gusali para tumulong, pero agad siyang pinatigil at sinabihang manatili at ipagpatuloy ang normal na gawain. Pagkatapos ng tawag, napansin ni Charlie ang dilaw na Mercury na walang registration tag. Pinahinto niya ang sasakyan dahil sa nawawalang registration tag, pero ramdam pa rin ni Charlie na may kakaiba kahit karaniwang traffic stop lang ito. Himbis na lumapit sa Mercury, nanatili muna siya sa may kalayuan at tinawag ang driver na lumabas. Si Timothy McVeigh, veterano ng Gulf War, ay lumabas at agad na ipinaalam na may dala siyang baril na nakita ni Charlie na nakatago sa kanyang jacket. Sinabi rin ni McVeigh sa pulis na may bala ang baril.
Hinuli ng pulis si McVeigh at sa paghahalugog, nakita ang ekstrang magasin, matalim na blade, business card na may sulat sa likod, at .45 caliber na Glock na may black taloned na bala. Dinala ni Charlie ang lalaki sa kulungan sa kasong pagdadala ng nakatagong armas. Samantala, natuklasan ng FBI sa Alfred P. Murrah Federal Building ang isang rental box truck na galing Junction City, Kansas. Nakipag-ugnayan ang investigador sa paupahan at isang police artist ang gumuhit ng paglalarawan ng lalaking gumamit ng pangalang Robert Kling na umupa umano ng truck. Ipinakita ang sketch sa mga taong nakilala si Robert Kling bilang Timothy McVeigh. Si Timothy McVeigh din ang inaresto at ibinuk ni Trooper Charlie Hanger 2 araw ang nakalipas. Ang pangunahing suspect ng FBI sa pag-atake ay di inaasahan, nasa kulungan na dahil sa isang karaniwang pagpapahinto ng pulis sa sasakyan. Ang business card na natagpuan ni Charlie kay McVeigh ay naging mahalagang ebidensya. Daling ito sa military surplus store at sa likod ng card ay nakasulat, kailangan pa ng mas maraming TNT. $10 kada piraso. Numero Pito. Noong 2012, si Dave Krupa, 37 anyos na mekaniko mula Omaha, Nebraska, ay naghahanap ng makaka-date matapos ang kamakailan niyang paghihiwalay sa kanyang asawa. Mukhang nag-enjoy si Dave sa pakikipag-date at sinasabing may ilang babae siyang kasabay na nililigawan at inilalarawan siya bilang isang mabait at ordinaryong lalaki na naghahanap lang ng makakasama. Nakita niya ang ilan sa hinahanap niya kay Shannon Liz Goyler na kaswal lang niyang nakikita. Nagtatrabaho noon si Liz bilang waitress at isa siyang ina. Meron siyang isang anak. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, palakaibigan siya pero kilala ring kompetitibo at selosa. Nang dumating ang 37 taong gulang na si Carrie Farver, mas lumabas ang tunay na ugali ni Liz. Si Carrie ay matalinong single mom mula Iowa na nagtatrabaho sa Potawatomi County Treasurer's Office. Maalaga, masayahi at responsable si Carrie ayon sa kanyang mga mahal sa buhay. Sinabi ni Dave kina Carrie at Liz na kaswal lang ang pagkikita nila at hindi siya interesado sa seryosong relasyon noon. Alam ni na Carrie at Liz ang tungkol sa isa't isa at sa love triangle na kinasangkutan nila. Minsan nagkakasalubong sina Carrie at Liz sa pasilyo ng apartment ni Dave kapag paalis o kararating ang isa. Noon umaga ng Disyembre 14, 2012 huling beses na binisita ni Carrie si Dave. Umalis siya sa apartment at bigla nang tumigil makipagkita sa kanya. Sa simula, pati ang sariling pamilya ni Carrie ay tumigil na rin sa pagtanggap ng balita mula sa kanya at nagsimulang mag-alala. Pero pagsapit ng dulo ng araw, nagsimula na silang makatanggap ng mga sagot na sa halip na makapagpakalma ay lalo pang nagpalala ng kanilang pag-aalala. Hindi pangkaraniwan kay Carrie ang mga sagot na nakuha nila. Sinabi niyang nilipat siya sa ibang estado at ayaw na niyang makipag-ugnayan sa kanila kahit pa sa sarili niyang anak. Nakatanggap din si Dave ng mensaheng lilipat siya sa Kansas para sa bagong trabaho at kailangan ng espasyo. Maya-maya, nagiba ang tono ng mga mensahe. Agresibo, mapanisi at may bantang mga mensahe niya. 3 taon pang nagpatuloy ang walang tigil na mensahe kahit naging opisyal na sila ni Liz na dumanas din ng parehong pagpapahirap. Iginit sa mga mensahe na pinapanood sila ni Carrie at pinanggit ang detalye tungkol sa kanilang buhay na lalong nagpapatibay na sila ay sinusubaybayan. Nagresulta ang mga pangyayari sa 2 restraining order ni na Dave at Liz laban kay Carrie. Napagsapit ng 2015 ay hindi na nakita ng kanyang mga mahal sa buhay. Dahil sa pag-aalala ng kanyang pamilya sa kaligtasan niya at kung siya nga ang nagpapadala ng text at email, muling sinure ang kaso. Nagtuon ng pansin kina Dave at Liz ang mga detective mula sa Omaha Police Department dahil pareho silang naging target ng panliligalig. Si Dave ay agad na napatunayang walang sala, ngunit si Liz sa kabilang banda ay mas nakakuha ng pansin. Matapos ipakita sa mga investigador ang isang sulat kamay na liham na natanggap niya mula kay Carrie at sabihing sinunog niya ang kanyang bahay, nagsimula silang mag-imbestiga sa digital na bakas. Gamit ang IP address, natuklasan ng mga detektive na ang mga mensahe ay mula sa mga Wi-Fi spots sa Omaha, gaya ng aklatan at negosyo. Nadiskubre rin ng mga investigador na madalas puntahan ng isang taong sangkot sa kaso ang mga lokal na lugar na ito at hindi si Carrie iyon. Si Liz Goyler pala ang may gawa ng lahat, hindi siya biktima ng panliligalig. Pagkakumpiska ng kanyang iPad, nadiskubre ng pulisya ang komplikadong sabwatan at ebidensya ng pagpatay. Dahil sa ebidensya sa iPad, nalaman ng investigador na patay na si Carrie.
Dahil sa matinding selos, iniulat na pinatay nga si Carrie at nagkunwaring si Carrie para iligaw ang iba. Matapos maaresto at mainteroga, inamin ng babae ang lahat at sinabing ginawa niya ito para protektahan si Dave mula kay Carrie na tinawag niyang malisyoso. Noong 2017 taon matapos mawala si Carrie, nahatulan si Liz ng first-degree homicide at sinintensyahan ng habambuhay na kulong. Nakakalungkot, hindi na natagpuan si Carrie pero kahit wala ang bangkay, napatibay pa rin ng mga investigador ang katotohanan para sa kanyang pamilya na mula pa sa simula ay alam ng hindi lahat ay gaya ng tila. Bilang 6. Sa Baghdad matatagpuan ang isa sa pinakamalalaking komersyal na bangko sa Iraq na naging lugar ng isa sa pinakamalalaking pagnanakaw sa kasaysayan. Ang Dar es Salaam Investment Bank ang naging target ng isang napakalaking pagnanakaw. Nagresulta ito sa pagkawala ng $282 milyong ng Estados Unidos at 220 milyong Iraqi dinar na katumbas ng humigit kumulang $173,000 noong panahong yon. Noong Hulyo 11, 2007 sa gitna ng digmaang sibil sa Iraq, natuklasan ng malawakang pagnanakaw na nagdulot ng maraming tanong at kakulangan sa legal na aksyon. Nang umagang iyon, pumasok ang mga tagapamahala ng Dar es Salaam Bank sa vault bilang bahagi ng normal na seguridad. Sa kanilang pagkabigla, gayunpaman, ang mga kaban ng bangko ay wala ng laman. $282 milyong at 220 milyong Iraqi dinar ay nawala. Wala na. Dahil nakatuon ang mga yaman at saklaw ng pulisya ng Iraq sa nagpapatuloy na digmaan, kakaunti lang ang nagawa upang imbestigahan ang nakakabahalang pangyayaring ito. Itinuro ng mga nag-imbestiga sa kaso ang halata, ngunit nakakagulat na bahagi ng krimen. Ito ay pakana ng mga tagaloob. Nang hindi pumasok sa trabaho ang 3 gwardiya sa mga sumunod na araw, naging malinaw na sangkot sila sa nakawan. Sinamantala nila ang katahimikan at dilim ng gabi para maisagawa ang nakawan at naglaho ng walang bakas. Habang abala ang mundo sa karahasang dulot ng mga sekta, 3 lalaking may code at susi ng isa sa pinaka-prestihiyosong bangko sa mundo ang nagsagawa ng isa sa pinakamalaking bank heist sa kasaysayan. Wala silang ginamit na pampasabog, gamit ng magnanakaw o komplikadong plano o espesyal na kaalaman sa pagnanakaw ng bangko. Gamit ang tamang timing, kaalaman sa operasyon at abalang pulisya, nagtagumpay sila. Dahil hindi sila naharang sa mga checkpoint sa Baghdad, napag-isipan na posibleng konektado ang mga lalaki sa mas malalim na sabuatan at may kaugnayan sa mga milisya na nagpaalis sa kanila, dala ang pera at nawala sa sistema. Ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng kasong ito ay wala ni isa sa mga sangkot ang nahuli, ngunit malaking bahagi ng pera ay muling lumitaw paglipas ng panahon. Ika-5. Si Heather Kwan at Ryan Waller, halos 8 buwan nang magkasintahan, ay nagdesisyong magsama at umupa ng apartment sa Phoenix, Arizona, kasama ang ka-roommate na lang si Alicia. Taong 2006, katatapos lang ni Ryan sa high school, habang si Heather ay nag-aaral pa sa kolehiyo para sa kanyang degree. Sa lahat ng aspeto, mukhang normal lang ang kanilang relasyon. Pareho silang nagmamahalan at mukhang maayos ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit naguluhan ang lahat ng nakakakilala sa magkasintahan ng palibutan ng mga pulis ang kanilang apartment noong araw ng Pasko matapos hindi makontak ng mga nag-aalalang kamag-anak ang alinman sa kanila sa araw na yon. Pumasok ang mga pulis sa apartment at nalaman nilang si Heather ay biktima ng nakamamatay na atake habang si Ryan na may pasa sa mata ay normal na gumagalaw. Inaresto siya at inimbestigahan dahil inisip na siya ang may sala sa malagim na pag-atake. Hindi maalala ni Ryan ang mga nangyari noong araw na yon. Pinaniniwalaan ng mga investigador na nag-away sila ng kanyang partner sa bahay, na uwi ito sa pisikalan at ikinasawi. 4 na oras na ginugol ni Ryan sa kotse ng pulis at 2 pa sa silid ng interogasyon. 6 na oras matapos siyang arestuhin, natuklasan ng mga investigador na ang black eye ni Ryan ay hindi dahil sa pagtatanggol ng biktima sa sarili. Dumating sa istasyon ang mga medical assistant at sinuri ang halatang sugat. Lumabas na si Ryan ay nakaligtas matapos siyang barile kung saan ang bala ay tumagos sa kanyang kaliwang mata at nakaapekto sa paggana ng kanyang utak. Kahit sa masamang kalagayan at bago dalhin sa ospital, nagawa niyang pangalanan ang mga umatake na pumatay sa kanyang kasintahan at nagdulot sa kanya ng matinding pangingisay. Inuro niyang salarin ang dating roommate na si Richie Carver at ama nitong si Larry.
Unang binarin si Ryan tapos pumasok si Carver sa kabilang kwarto at pinatay si Heather na nagpapahinga sa sofa. Nilimas ning mag-amang Carver ang bahay. Kinuha ang gitara at ilang elektronikong gamit na hindi na natagpuan. Hindi alam ng mga salarin, buhay pa si Ryan Waller pagkatapos ng pag-atake at natukoy niya sila at nasaksihan ang kanilang pagkakaaresto. Pang-apat. Ang Unit 7 sa Heathrow International Trading Estate sa West London, England, ang nagsilbing lugar para sa isa sa pinakamalaki at pinakanotoryos na pagnanakaw sa kasaysayan ng Britanya. Ang karaniwang bodega na ito na nakatago sa gitna ng iba pang unit ay sentro pala ng operasyon ng maraming mahahalagang metal. Ang Unit 7 ay pinapatakbo ng Brinksmat, isang pinagsamang negosyo na nabuo mula sa pakikipagtulungan ng kilalang organisasyon ng seguridad mula sa Estados Unidos na Brinks at ng MAT Transport na nakabase sa London. Ang pinagsamang pagsisikap ay nilayon upang magbigay ng pinakamataas na seguridad para sa mga mahalagang ari-ariang nakaimbak sa loob. Ang bodega ay ginawa para sa mga bar ng mahalagang metal ng Johnson Matthey Bankers Limited, isang kilalang institusyong pinansyal na may mahabang kasaysayan sa kalakalan ng mamahaling metal. Ang presensya ng ganoong mahahalagang bar ng metal ay naging dahilan upang maging halatang-halata at kaakit-akit na target ang lugar para sa mga nagbabalak ng malaking pagnanakaw. Inaasahan na mapipigilan ng mga panseguridad na hakbang ang mga magnanakaw. Ngunit gaya ng ibubunyag ng kasaysayan, kahit ang pinakamaingat na depensa ay maaring mapasok pa rin. Noong alas 6:40 ng umaga, Nobyembre 26, 1983, biglang sumugod ang 6 na nakamaskara at armadong magnanakaw sa bodega. Nagulat ang mga empleyado sa biglaang pagdating ng mga kriminal habang abala sila sa trabaho. Sistematikong kumilos ang grupo, malinaw na pinagplanuhan nila ng mabuti ang pag-ataking ito. Binuhusan nila ng gasolina ang establishmento at nagbantang sisindihan ito at may kukulong sa loob ang mga empleyado, maliban kung ibibigay ang kombinasyon ng vault. Dahil sa matinding presyon, napipilitan ang mga empleyado na sumunod. Noong una, inisip na ang pakay ng salarin ay ang mga Spanish pesetas na nagkakahalaga ng 1,000,000 libras sa vault. Gayunpaman, nang bumukas ang mga pinto ng vault, tumambad sa mga magnanakaw ang isang hindi inaasahang tanawin. 3 tonelada ng purong gold bullion na dapat ay pansamantala lang nakaimbak doon. Merong 68 piraso ng gold bars na nakaimbak sa bodega para sa gabing iyon at bawat isa ay kumakatawan sa isang maliit na kayamanan. Ang malaking kargamento ay ililipat sa Hong Kong pagkatapos nito. Sa gulong ng mabuksan ng vault, mabilis at organisadong kumilos ang mga magnanakaw. Ipinasok nila sa kanilang mga sasakyan hindi lang ang salaping Spanish pesetas at mga gold bar, kundi pati na rin ang platinum, isang pambihirang 1,000 carats ng mga diamante at $250,000 na halaga ng traveler's checks. Ang nakulimbat ng grupo ay umabot sa nakakagulat na 26 na milyong libra noong panahong yon, nakatumbas ng humigit kumulang 200 at 70 milyong libra sa halaga ng pera ngayon. Nang matapos ang lahat at dumating na ang mga pulis sa lugar, ang unang tanong sa isipan ng lahat ay, paano nagawang lampasan ng mga magnanakaw ang mahigpit na seguridad? Ang sagot ay magdadagdag ng twist sa kwentong puno na ng drama. Nalaman na kasabwat pala sa pagnanakaw ang gwardiyang naka-assign sa bodega. Pinapasok at tinulungan ni Anthony Black ang mga magnanakaw makatakas na may dalang malaking nakulimbat. Walang ibang empleyado ang nakahula sa pagtataksil na yon. Para sa kanila, si Black ay karaniwang gwardiya lang. Dahil sa papel niya sa isa sa pinakamalalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Britanya, nahatulan siya ng 6 na taong pagkakakulong dahil sa pagnanakaw. Numero 3. Karaniwan lang ang pagkamatay ng mga pasyente sa mga ospital at medical na sentro. Maaring terminal ang diagnosis, malala ang sugat at may pagkakataong pumapalpak ang mga operasyon. Karaniwang itinuturing na natural ang pagkamatay ng mga pasyente sa mga ospital, lalo na kung walang ebidensyang taliwas dito. Mula 1,988 hanggang 2,003 napansin ng mga medical na sentro sa New Jersey at Pennsylvania ang pagtaas ng bilang ng namamatay. Biglang tumaas ang bilang ng mga pasyenteng namamatay dahil sa kanilang mga karamdaman at ilan sa kanila ay nagpapakita na ng pagbuti. Nalungkot at naguluhan ang staff ng ospital sa mga pagpanaw, pero dahil natural na sanhi ang nakalagay, ipinilit na walang kakaibang nangyari. Ngunit may ilan na naniwala na may mas nakakatakot na nangyayari.
Naabot ng mga alaalahanin ang sugtulan noong 2003 sa Somerset Medical Center. Dito, kamakailan lang nagsimulang magtrabaho si Charles Cullen, isang nurse. May 16 na taon na siya sa industriya at nakapagtrabaho sa siyam na ospital. Kakatanggal lang siya sa Sacred Heart at lumipat sa Somerset County kung saan siya tatanggapin sa medical center. Noong taon na iyon, nabahala ang mga staff sa establishmento matapos mapansin ang maling pagbibigay ng gamot na ginagawa ng isa sa mga nurse. Kasunod nito, nagsagawa ng pagsusuri sa ospital at natuklasan na ang hindi tamang pagbibigay ng gamot ang naging sanhi ng pagkamatay ng ilang pasyente. Noong panahong iyon, tinatayang 100 na ang bilang. Sa gitna ng investigasyong ito ay si Cullen ang bagong nurse. Ibubunyag ng investigasyon ang hindi maiisip. Ang nurse ay sadyang nagbigay ng maling doses at gamot na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 12 pasyente. Pero igit pa rito ang kanyang mga krimen. 2 buwan matapos magsimula ang investigasyon, lumabas si Cullen na walang kamalay-malay na iniimbestigahan siya para maghapunan kasama ang kaibigang katrabaho niyang si Amy Lofran. Nagsuot ng wire si Amy sa hapunan kaya narinig ng mga investigador ang nakakakilabot na pag-amin. Nung gabing iyon, inamin ni Cullen kay Amy na gumamit siya ng nakamamatay na doses ng iba't ibang gamot para wakasan ang buhay ng hanggang 40 tao. Ang siyam na medical na pasilidad na dati niyang pinantatrabahuhan sa Pennsylvania at New York ay lahat nakaranas ng di maipaliwanag na pagtaas ng namamatay nitong mga nakaraang taon. Hindi alam ng mga ospital na ito, isa pala sa kanilang sariling mga empleyado ang naging pangunahing dahilan sa likod ng biglaang pagtaas na yon. Inaresto si Cullen at umamin ng kasalanan sa 29 na bilang ng homicide sa unang antas at 5 bilang ng tangkang pagpatay. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang nurse ay responsabile sa hanggang 400, kaso karamihan dito ay hindi mapapatunayan dahil sa kakulangan ng mga medical na record. Pangalawa, noong Abril 11, 1974 tinawag ang pulisya sa isang lawas sa nayon ng Luchong, Hubei, China. Napansin ng mga residente ang isang figura na palutang-lutang sa tubig. Nadiskubre ng pulis na ito ay bangkay ng namatay na tao. Iniyahon ang bangkay mula sa tubig at nadiskubreng babae ito. Suot niya ang dilaw na wool vest, safflower na kamiseta, itim na leggings, asul na shorts at madilim na kulay ubing sapatos. Kinatayang nasa 30 taong gulang siya. Ipinakakita ng autopsy na ang hindi pa nakikilalang babae ay nakaranas ng pananakit at may ilang sugat na natagpuan sa kanyang katawan. Pinaniniwala ang 2 buwan na ang nakalipas mula nang siya ay pumanaw. Nagabiso ang pulis sa mga barangay at residente na may ulat ng nawawalang babaeng kamag-anak para makilala ang babae. Maya-maya, may babaeng lumapit. Inireport niya ang pagkawala ng anak niyang si Zhang Ziyu matapos hindi makontak ng matagal. Ipinaliwanag nilang nawala si Zhang noong huling bahagi ng Enero ng taon na iyon. Siya ay 29 na taong gulang at may taas na humigit kumulang 115 sentimetro. Ayon sa pamilya, siya ay bilugan ng mukha, maikli ang buhok, pango ang ilong at moderno ang ayos. Tugma ang paglalarawan sa hindi pa kilalang labi, kaya't pinaniniwalaan ng pulisya na ang natagpuang bangkay ay kay Zhang Ziyu na nawawala. Pagkatapos, tinunggo ng mga investigador ang asawa ni Zhang na si Xiao Ziyu. Sabi niya, si Zhang ay may sakit sa pag-iisip dahil sa trabahong matindi ang stress at hindi kasya siya. Nagkaroon daw sila ng pagtatalo ayon sa kanya at pagkatapos noon ay lumayas si Zhang sa kanilang bahay. Hindi pinaniwalaan ng mga investigador si Xiao kahit paulit-ulit niyang itinanggi ang pagkakasangkot sa pagkamatay ng asawa niya. Sinabi niya na maaaring mali ang pagkakakilanlan sa bangkay at iginiit na buhay pa si Zhang. Inaresto si Xiao at walang awang ininteroga sa loob ng 10 araw at dumanas ng matinding kalupitan na pumilit sa kanyang umamin. Matapos ang 4 na magkakaibang salaysay, mahabang paglilitis at mga liham mula sa mga taga-baryo na nagsasabing palaaway na lasinggero si Xiao na hatulan ng lalaki. 11 taon nakakulong si Xiao, kilala bilang mamamatay taong baliw. Noong Marso 2005 nangyari ang hindi inaasahan. Si Zhang Ziyu, ang biktimang kinumpirmang patay na, ay lumitaw sa baryo. Ipinaliwanag ng babae na matapos siyang magkaroon ng matinding problema sa pag-iisip, tumakas siya mula sa kanilang bahay at kalaunan ay nakilala ang isang lalaki sa Shandong na kanyang pinakasalan at nagkaroon sila ng anak na lalaki. Nagpatuloy siyang mamuhay ng bagong buhay na di alam ng taga-Luchang.
Dahil sa hindi inaasahang pagbabalik niya, nakalaya si Shaw matapos mahatulan sa krimeng hindi naman nangyari. Buhay pa ang biktima, kaya malinaw na hindi siya maaring maging guilty sa krimen. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ang naging dahilan ng muling pagbubukas ng kaso ng maling nakilalang bangkay na ang pagkakakilanlan ay muling naging hindi alam at ang may sala ay hindi pa rin nahuhuli. Numero 1. Matagal nang magkakilala sina Tanya Tadlock at Clarence Hughes bago sila ikinasal sa New Orleans kung saan sila nakatira. Pagkatapos magkaanak, lumipat silang tatlo sa Tulsa, Oklahoma at ipinagpatuloy ang kanilang normal na buhay. Sa isang karaniwang araw noong Abril ng 1900, abala sa araw-araw niyang gawain ang 20 taong gulang na si Tanya Tadlock nang bigla siyang mabundol ng isang driver. Natagpuan siyang walang malay sa tabi ng kalsada matapos tumakas ang driver. Dinala siya sa ospital sa Oklahoma City. Nagsimula bilang karaniwang investigasyon sa hit and run, pero nauwi sa masalimuot na kasabwatang puno ng lihim dahil hindi pala sina Tanya at Clarence ang mga taong inaakala ng lahat. Habang sinusubukan ng pulisya na alamin kung sino ang nasa likod ng hit and run, pinawian ng buhay si Tanya dahil sa kanyang mga tinamong sugat. Pagkatapos nito, nakarinig ang pulisya ng mga pag-aalala mula sa isang katrabaho na naniniwalang may kakaiba kay Clarence. Dahil dito, naging mas mapanuri ang mga autoridad kay Clarence, ang asawang nabalo. Pagkalibing kay Tanya Hughes, napansin na lang sinubukan ni Clarence i-claim ang bayad mula sa 2 insurance policy na kinuha ilang buwan bago siya namatay. Sa prosesong ito, gumamit siya ng 3 iba't ibang social security number. 2 dito ay peke at ang isa ay pagmamay-ari ng puganteng si Franklin Floyd. Si Floyd, isang nahatulang kriminal mula Georgia, ay tumatakas mula 1973 matapos subukang dukutin ang isang dalaga sa gasolinahan. Matapos man piyansa, nagtago siya gamit ang peking pagkakakilanlan at umiiwas sa mga otoridad. Makalipas ng ilang sandali, nakumpirmang si Clarence Hughes ay si Franklin Floyd at agad na isinama ang FBI sa kaso. Sa mga sumunod na buwan, sinuri ng investigador ang bawat bahagi ng buhay ng kriminal at may natuklasan na nakakatakot. Natuklasan nila ang mga litrato ni Tanya noong siya ay bata pa, mula pa noong dekada 70 at sa karamihan ng mga ito ay kasama si Floyd na mas matanda ng husto kaysa sa kanya. Nalaman din nilang hindi totoong pangalan ni Tanya ang Tanya. Si Suzanne Marie Savakis pala ang biktima, anak ng babaeng pinakasala ng kriminal. Lumabas na kinidnap ni Floyd si Suzanne, pati na rin ang 3 niyang mga kapatid, habang ang kanilang ina ay nagsisilbi ng 1 buwang pagkakakulong. Dinalaki niya ang mga bata na nagkahiwa-hiwalay maliban kay Suzanne na nanatiling kontrolado ni Floyd hanggang sa sapat na ang edad niya para magpakasal. Pinagamit niya sa kanya ang alias na Sharon Marshall noong high school at naging Tanya Tadlock nang lumipat sila sa Tulsa. Si Tanya ay ang nawawalang Suzanne Marie Savakis, isang biktima ng pagdukot. Ang asawa niya ang lalaking dumukot sa kanya noong bata pa siya, isang wanted na pugante na nahatulan sa 2 pananakit, 2 pagdukot at 1 pagpatay. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aming uploads.